Okay. So, Ivy, no, welcome sa ating career startup. So, basically, parang this is an interview. So, pakilala ko lang yung sarili ko. Ang former work ko, HR manager. Familiar ka ba sa HR work, Ivy? Hindi po gaano ma-friend. Okay. Ang trabaho ng HR, human resources. So, diyan kayo nag-a-apply ng trabaho, sila yung mag-i-interview, sila yung tatanggap sa'yo, sila din yung magte-training. So, parang personal department siya. No? So, HR manager na ako noon, nung nag-part-time ako kay PruLife. No? So, babe, bakit ka nag-part-time? Manager ka na. Kasi, eventually, may experience mo rin siya. Kasi, di ba, mag-work ka rin sa corporate. Ang reality kasi, Ivy, sa corporate, maganda yung position title mo, pero yung sahod, mababa. So, parang feeling ko, yung stress na nakukuha ko, hindi na siya pantay dun sa sahod. Tapos parang yung sahod ko, nabibigay niya yung basic needs ko. Pero yung goals ko na magkabahay, magkakotse, no, hindi kaya. So, kaya naghanap ako na aside from sa corporate work ko, ano pa yung pwede kong gawin? Yan. So, grateful ako na dito ako dinala ni Lord, no? And now, 9 years na ako kay Blue Life. So, 1 year akong part-time. So, ibig sabihin, nag-work ako 8 to 5, no, as an HR manager. Tapos, after office, ginagawa ko si Pru. Tapos, yon. So, sobra ko siyang na-enjoy. Currently, nagmamanage na ako ng unit. So, na-promote ako as a unit manager. Pero nung pumasok ako, I was a part-time financial advisor. So kung titingnan mo sa picture, ayan, mahilig ka ba umakyat ng bundok, Ivy? Ano ang hobbies mo? Ano po, mag-travel, ma'am. Hindi ko pa po na-experience hiking. Travel. Saan ang normally pinupuntahan mo? Around Bulacan lang po. Nalibot na around San Rafael, ganyan po. Yung, Oh, alam niyo po yung ticket dati na San Rafael River Adventure. oo. Doon po, napunta po kami doon. And doon po kami nagpa-survey nung thesis namin. Okay. Nakapag-out of the country ka na ba? Hindi pa po eh. Oh, Sunod ayan. po. Malay mo, dito ang first out of the country mo. Etong picture na to, alam mo kung ano to? Yung green? Aurora Borealis. Yes, nakita ko na siya. October year. Nagkita na kami, October last year. Yan. So, sa ano yan? Sa Finland. Alam mo ba kung nasa ng Finland? Dati, hindi ko rin alam. Oo, sa Europe siya. So, dun kami nagkita, no, ni Aurora Borealis. So, travel incentive yan ni PruLife. Yan. So, before PruLife, no, mahilig ako mamundok, tapos mahilig kami magbike, no. Ngayon, ang husband ko na siya, tapos ito yung family ko. So, syempre, bakit ka ba nagtatrabaho? 'Di ba? Para makahelp sa family mo. So, ngayon, nakaka-help na ako sa family ko. Kahit na may own family na ako, I still get to help them. Yan. Tapos, itong picture naman sa taas, yan yung picture ng Team Babe. Yan. No, so ngayon, tell me more about yourself. No, name, age, location, course, tsaka work mo. My name is Ivy R. Mendola. I'm from Paumbong, Bulacan, and currently taking a Bachelor of Science in Tourism Management in Bulacan State University, Hagonay Campus. And actually po, wala pa po akong work experience eh. Bali po, nag-focus po talaga ako sa school po. Okay, so very good. Yan. So soon, magkaka-work ka rin. So ito naman, pakilala ko yung team kasi Ivy, eventually, ito yung magiging teammate mo, no? Kasama si Eileen. Ang maganda, 'di ba? Kasama kayo ni Eileen. So Po. ito is an engineer. Tingnan mo yung profile ha. So Levi is an engineer, Jess is a banker, Apple is a virtual assistant, Rachel, former OFW siya. Si Lawrence, ito yung sinasabi ko sa yung fresh grad, na 2 months before graduate, nag-training na siya.
Tapos teacher, ako naman HR, OFW, si Kay fresh grad din to. Nag-handle siya ngayon ng family business nila. BPO, engineer, accountant, banker. Ano yung na-notice mo sa profile namin? Sa work profile, ano yung na-notice mo sa work profile naming lahat? Ano po, kahit po siguro iba-ibang field, pero pasok pa rin po sa as a parang financial management na field of work. Tama. Dito ba may nakikita kang sales experience sa kanila? Meron bang may sales experience? Sa Meron tingin po. mo, sino dyan? Si businesswoman po. Si businesswoman. Oo, possible, no? Kasi Opo. nagnenegosyo. So kung titingnan mo dito, lahat kami, halos wala kaming sales experience. Kasi Ivy, hindi siya kailangan, no? Para maging financial advisor ka, hindi kailangan may sales experience ka. Kasi ituturo namin sa'yo. Yan. Tapos, kahit anong profile mo, pwede ka maging financial advisor. Dahil nga, may training. Yon. Tapos, ito naman yung team namin. So, noong 2022, kami yung top 1 unit branch-wide. No? Sa buong branch, out of 12 units, kami yung number 1. Tapos, nag-top 5 unit naman kami nationwide, out of 1,000 units. No? So, ibig sabihin, yung team na sinasalihan mo, Ivy, ano siya, nasa ranking nationwide siya ni ProLife, no? So, yung mga ka-teammates namin, masisipag, competitive, at magagaling. So, di ba, pag ganun yung teammates mo, gagalingan mo rin. Tsaka gagaling ka kasi sila yung mag-help sa'yo. Yan. So, eto naman, what I want to share with you is, same with Lawrence, dahil gagraduate ka na, being a part-time financial advisor, pwede mo siyang gawin. No, habang naghahanap ka ng work, no, eto pwede mo siyang gawin. Tapos eventually pag nagka-work ka, edi ituloy mo lang siya. No, ang ngayon kasi medyo mahirap maghanap ng work eh. At least Oh. magkakaroon ka na ng income until makahanap ka ng work. Yan. So, ang gusto kong i-suggest sa'yo is be a part-time financial advisor. Ano yung pwede mong gawin? Kasi sabi ngayon ni Eileen, parang marami na kayong free time, no? Wala na Oh. kayong mga project and all. So at Oh. least, free time mo, ito yung pwede mong gawin, no? For you to earn. Yan. So ano yung qualifications ng isang financial advisor? 21 to 45 years old, graduate of any 4-year course, residing in Metro Manila and nearby provinces, tapos willing to undergo licensure exam. So ang licensure exam, requirement siya. Kasi pag financial advisor ka, para kang architect, engineer, i-issuehan ka ng license ng government. No? Tapos sa exam, madali lang siya. Kasi yung reviewer na ibibigay namin, yun din mismo yung lalabas sa exam. So, pag nag-review ka, papasa ka. Okay. So, ngayon naman, ano ba yung purpose, no? Ano yung mission ng isang financial advisor? Is help, tama yung sinabi mo, no? You help others achieve their financial goals and peace of mind. So, mamaya, isi-share ko sa'yo paano mo matutulungan yung mga tao ma-achieve yung financial goals and peace of mind nila. Etong picture naman na nakikita mo, ang fresh, no? Ang gaganda at ang popogi. So, eto ang financial advice. Eto ang mga National Achievers Club sa team. So, when you say National Achievers Club, sila yung top 10% ng financial advisors ni ProLife UK nationwide, no? So, ibig sabihin, no, yung kasama natin sa branch, yan, magaganda, pogi, tapos magagaling. Okay. So, ito naman yung pag-uusapan natin, no? 5 P's of the career. I-explain ko siya isa-isa, tapos Ivy, sabihin mo sa akin, ano yung top 2 na lang, top 2 na priority mo sa ngayon. So, isa-isahin ko siya. So, start tayo dito sa pay. So, ito si Lawrence, siya yung kinukwento ko sa'yo.
he joined Peru as a fresh grad, no? Fresh grad, tapos si Lawrence, 2 months pa lang siyang, 2 years siyang financial advisor ngayon. Okay, so Ivy, can you read magkano amount? Nakikita mo ba? Apo, ma'am. Ayan, magkano to? 27,256.42 po. Sa tingin mo, ito, yan kasi yung income niya. Sa tingin mo, 1 week yan o 1 month? Anong hula mo? 1 month po. 1 month, okay. Maniniwala ka ba pag sinabi ko sa'yo, 1 week lang yan? Ah, Yes. Ang income namin dito weekly. Tuesday ba ngayon? Oh. Apo, Every ma'am. Tuesday night. Tinignan ko yung cellphone ko. Every Tuesday night, nagte-text yan. Wala pa siyang text. Every Tuesday night, magte-text siya sa'yo. Yung text niya sa'yo, ito, ang tawag sa kanya, Pru Text Alert. Yung text niya sa'yo, may amount na nakalagay. Kung magkano yung amount na nakalagay, yan yung papasok sa bank account mo, net of taxes. So that's why si Lawrence, 2 years pa lang siya kay Pru Life, nakabili niya siya ng motor, nakabili na siya ng kotse. Diba? Samantala, yung mga kaklase niya, ang sahod, 13,000, 14,000, sa loob yun ng isang buwan. Sa kanya, 27,000, 1 week pa lang. No? So, same kayo ni Lawrence, no? Hindi siya magaling magsalita. No? Introvert. Tapos, wala siya masyadong market. Kaya dito, Ivy, kahit fresh grad ka, you can be successful. Kailangan lang dito masipag ka, tapos susunod ka sa mentor mo, tuturuan ka niya, ganito yung gawin mo, basta sunod ka lang, attend ka lang ng training, mag-activity ka lang, no? Like Lawrence, magagawa mo rin to. So sa ngayon ba, Ivy, let's say ganito yung income mo 1 week, makaka-help ba to sa family mo? In what way? Opo naman po. Opo, sobra pa eh. Sobra pa, no? Yung parents mo ba, working or retired na? Bali po yung father ko po, meron po kaming kasing, meron pong palayan sa Nueva Ecija po. Tapos po, meron din po kaming bukid. Meron din po kaming mga alagang hayop like kalabaw, manok, baboy. Nice. Then yung mother ko naman po, barangay councilor po. Oh, Then po active kami, kasi. then meron din po kaming sari-sari store sa bahay. Okay, ano na age ng parents mo? Yung nanay ko po, 49. Yung tatay ko po, 59. Ay, ang galing. 10 Then, years. Wow. opo. Tapos, ilang kayo magkakapatid? Pang ilan ka? Pangalawa po, 3 po kami. Okay, so yung eldest graduate na. Opo. Anong work niya? Sa ano po siya, IT department po. Oh, okay. Tapos yung youngest, anong grade na siya? Mag-incoming college, ano po, first year college po. Okay. So at least malalaki na, no? So kung gagraduate ka, isa na lang ang nag-aaral. Opo. Yan. Okay, that's good. So big help na rin yan sa parents mo. Tapos, ito naman si Elanie, kasi si Lawrence fresh grad. Si Elanie naman, mommy siya, tapos full-time professor. Kita mo yung 1 week niya, Opo. 'di ba? That's 32,000 1 week. No? So dahil dito, nakabili siya ng lupa sa Mindoro. No? Ito, kung titingnan mo, 2023 pareho. Yung kay Lawrence tsaka kay Elanie, bakit 2023? Part-time lang sila niyan. Part-time. Kaya dito, Ivy, pag sinipagan mo talaga, attend ka ng training, no? Yung income na to as a part-time, kayang-kaya mo siyang kitain. Gusto mo ba? Ganyan din ang income mo? Yes naman, ma'am. Sino po ba tatanggi? Di ba? Kahit ikaw na magsabi sa parents mo, ipunin niyo yung pera niyo, ako magpapaaral sa bunso. Di ba? Kaya-kaya mo na. Opo. Tsaka maganda yung mukhang maganda yung market ng parents mo eh. Marami silang friends.
'Di ba? Opo. Yung clients nila, yung supplier nila, yun pwede nating gawing ano din, client. Imi-meeting natin, sasamahan ka namin, kami yung mag-e-explain. So, mukhang maganda yung network mo. Pati yung eldest mo na kapatid, 'di ba nagwo-work siya sa corporate? Yung mga Opo. office niya, pwede niyang i-refer sa'yo, tapos kakausapin natin. No? Huwag kang kabahan, ay bago lang ako, paano ko kakausapin? Kami yung kakausap. Nandun ka lang, upo ka lang, observe ka lang, tapos kami yung kakausap. Kami mag-explain sa kanila. No, until matutunan mo siya. So, ganun yung ganun yung help na binibigay namin. So, next after pay is people. So, eto, sa Sofitel to, sa May Manila, nagkaroon ng awarding for National Achievers Club. So, ito yung mga awardee sa team. Si Rachel, siya yung OFW, hotelier. Ito si Lawrence, all the way from Mindoro pa yan. O, 'di ba? Si Kayo Kay, po. oo, taga Mindoro siya. Lumuluwas pa yan. No? Tapos, ito si Kay, ano siya, fresh grad din. Tapos, nag-handle siya ng family business. May seaman din kami, si Sherwin. No? So, ito naman, banker, tapos ako yan. So, eto, no, lahat kami, nung pumasok kami kay Pru, lahat kami strangers. Hindi naman, like ikaw, pagpasok mo kay Eileen, di ba, stranger. Pero once you are in the team, nakilala mo yung team, no, ang culture namin sa team is tulungan. Tutulungan ka namin kasi nung bago kami, tinulungan din kami. No? So yung culture na tulungan, yun yung reason kung bakit maraming successful sa team, no? Because of that culture. So pagpasok mo, magiging friends mo rin sila. Yan. Ito naman, places. Mahilig ka mag-travel, tama, pero locally. So Opo. ngayon, malay mo, alam mo marami sa team, first time nilang mag-travel abroad, no? So ito si Sherwin, former seaman, from dagat, nasa disyerto na siya. So, February this year, nag-Dubai siya. So, nakukwento niya sa akin na first time daw niyang pumunta ng Dubai as a tourist. Kasi di ba pag seaman ka, dumadaan talaga sa Dubai yung eroplano mo bago ka sumampa ng barko. Pero Opo. siya, hanggang airport lang. Kasi sasakay ulit siya ng isang eroplano para sa trabaho. Eto, turista siya. Yan. Ito naman, Malaysia. Mga 10 kami dito, umattend kami ng training. Yes, we attend trainings abroad. Tapos, ito, no, nakita mo yung, yung picture sa likod, parang fake, no? Pero, Opo. totoo yan. Hulaan mo kung saang bansa yan, Ivy. Mm, Gawing May Alps. May Alps, magagandang bundok. wala pong clue. Yan. This is in Switzerland. Gusto mo ba pumunta doon? Yes naman, ma'am. Oo, sa Switzerland yan. Si Darwin, taga Bulacan din siya. Nakalimutan ko kung saan part siya ng Bulacan. No? Former banker siya, tapos ano siya, mga 26 years old lang to. O, di ba? Nag-qualify na. First time to ni Darwin pumunta ng Europe. No, first time niya yan. Kasi ang travel niya Asia lang eh. Yan. Tapos eto, si Hachiko, saang bansa to? Japan po. Yes. Japan. So, si Hachiko, eto, siya yung teacher kanina. As a rookie, nag-qualify siya sa Japan. Alam mo bang first out of the country niya to? At Japan pa. Nangangawaw talaga. Oo. Eto, yung last na picture, hindi halata, pero ako yan. Kita mo kung gaano ako kabalot, no? May gloves, may helmet. This is in Iceland. O, di ba? Who would imagine, no? Makakapunta akong Iceland. Yung kinakatayuan namin, dagat to. Pag hindi siya winter season, dagat yan. Pag winter season, nagiging Yelo. glacier. Yes, ano yan, 30 feet deep siya. So dito, nag-snowmobile kami. No, sobrang sayang experience nito. Lahat ng nakikita mo all white, yung nakikita mo sa movie, no? So, yan. So kung gusto mo mag-travel for free, sipagan mo lang.
Yan. Next naman, priorities. So, sa ngayon, no, since you'll be graduating, kung gusto mo na nag-work ka, pero you still get to spend time sa family mo o yung hobbies mo nagagawa pa rin, eto yung perfect work for you. Kasi kami, wala kaming time in and time out. Tapos, hybrid kami. No, hybrid, pwede siyang work from home, pwede siyang face-to-face. No, so this is Levi on a weekday, nagpupul sila birthday ng wife niya. Kasi nga, flexi time kami. Tapos, eto, kahit nasa mall or nasa park ka, pwede ka mag-work as long as may internet connection siya. Si Jess, mahilig siya sa corporate social responsibility, so kaya din niyang gawin on a weekday. Dahil nga, flexi kami, no? Time flexible kami, wala kaming time in and time out. Yan. Hawak mo oras mo. Next is purpose, no? So ako, isa to sa main reason kung bakit ako nag-financial advisor talaga. So si Ma'am Elanie, no, may client siya, ni-refer sa kanya yung mommy. Tapos nung pumunta siya doon sa mommy, sabi ng mommy sa kanya, Elanie, healthy ako, hindi ako magkakasakit, hindi ko kailangan 'yan. So hindi siya kumuha. Si Elanie kasi sobrang persistent at sipag niya. Bumalik siya second time around. Second time around, ang sinabi ng mommy, Elanie, healthy ako, hindi ako magkakasakit. Okay na ako. 'Di ba? Oh. Anong ginawa ni Elanie? Bumalik siya third time. Nung sa third time na balik, doon umuo yung mommy. Sige na nga, kasi ang persistent mo eh. So, pumirma siya. Ito, this is a Facebook, no? FB chat. May missed call. This is February 2023. Tumatawag siya to inform Elanie that she was diagnosed with cancer. Balikan natin. 'Di ba sabi niya twice, healthy ako, hindi ako magkakasakit, hindi ko kailangan yan. Kaya sa sobrang tuwa ni client, nag-post siya online. No, sabi niya, thank you so much ProLife UK Insurance for this big help and support in my medication. I recommend ProLife UK to everyone who has doubt and fear to get their insurance. Okay. Buti na lang, medyo mabilis mag-recover siya. Sige, share screen ko ulit. Yan. Okay, dito tayo. Okay, so naputol ako dito sa I recommend ProLife UK to everyone who has doubt and fear to get their insurance. Like me, natakot magtiwala and takot mag-invest sa insurance. But I can say that ProLife UK is very real and makakatulong sa mga gaya ko na nagkaroon ng health problem. So, ang policy niya was 6 months old lang. No, she only paid around 30K. Pero ang kanyang na-claim was 500,000. Sakto inoperahan siya. Yung hospital bill niya was 500,000. So yung nakuha niya na pera kay Pru, yun yung pinambayad niya sa hospital. No, so yan yung sinasabi ko kanina ng purpose ng work na to. No, you get to help other people. Hindi lang pag nagkasakit sila, kundi you also help them save. Tutulungan mo sila paano mag-ipon, paano mag-budget ng pera. So, syempre, sa ngayon, hindi mo siya alam paano. Kaya meron tayong mga trainings. Like ako, nung nag-join ako kay Pro, alam mo ba, hindi ako marunong mag-budget. Wala akong ipon. Wala tayo ipon, besh. So, nung nag-financial advisor, doon ko natutunan, dapat pala nagbabudget ako. Dapat pala every month nag-iipon ako. So, matutunan mo siya sa training. Ang maganda, lahat ng matututunan mo sa training, magagamit mo siya sa sarili mo kung paano mo gagawin yung pag-iipon mo. Yan. So, sa ngayon, Ivy, ano yung top 2 na importante sa'yo? Is it pay, people, purpose, priority, or places? Ano yung top 2 mo? Yung una po is yung pay. And then yung pangalawa po is priorities.
Okay, bakit pay at bakit priorities? Sa priorities po, ang pinaka umakit po talaga sa akin is yung hawak ko yung oras ko na kahit mag-apply ako ng ibang work pa or mag-handle ako ng any business pa, kaya ko pa rin pong pangatawanan si ProLife. Mm-mm. And then yung pangalawa po kay Pay, syempre po 1 week, talaga naman po magugulat ka sa kay Lawrence, sa sahod ni Lawrence and sa sahod po ni Elaine. Sino naman pong mapapano talaga? Mm. Tsaka kita mong totoo siya. No, totoo siya kasi meron silang naipupundar eh. Opo. Ayan. So, pay and priority. Okay, thank you. So, ngayon naman, pag-usapan natin, ano ba yung ginagawa ng isang financial advisor? Two things siya. You educate and you lead. So, educate. How young are you nga, Ivy? 23 ba? 2 po. 22 po. 2. Okay. So, kunyari, Ivy, 25 years old ka, tapos nag-work ka na. No? Ito yung sample program natin. Ito yung isi-share mo sa ibang tao. Okay. Ivy, tanong ko, sa halagang 100 pesos ngayon, ano yung mabibili mo sa 100 pesos? Mga budget friendly na ulam, mga ganun. Basic needs. Pang Basic, araw-araw. yes, basic needs. No, ano yung mga ulam tsaka kanin? One meal, no? Opo. Okay. So, sa 100 pesos, one meal, ulam tsaka kanin. So, dito naman kay ProLife, kunyari, Ivy, nag-work ka na, kumikita ka na. If nag-save ka ng 100 pesos a day, ano yung benefits mo? If something were to happen to you, kunyari, tinawag tayo ni Lord ng maaga, your family gets 1 million. No? So, kung nabibigay ka ng pera sa parents mo, pang tulong sa tubig, kuryente, o di kaya bayad ng tuition, malaking tulong yung 1 milyon. Next naman is, if magkasakit tayo or ma-disable, no, because of that, na-disable tayo, bibigyan ka ni Pru ng 500,000. Di ba pag baldado ka na, wala na mag-hire sa iyo eh, kasi bakit kita i-hire? Eh meron dyan 100% able, eh ikaw hindi ka na 100% able, palitan na lang kita. Ang problema, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng health card, paano ka magpapagamot? No? So if that were to happen, bigyan ka ni Pru ng 500,000. Tapos, if ang cause of death natin is accident, the family gets 1 million plus 500, 1.5 million. So mas malaki siya. Now, ito Ivy, ang pinaka-importante sa lahat, critical illness. So if you get diagnosed with critical illness, personally, you will get 500,000. So, pag nagkasakit ka, hindi ka magiging burden sa family mo. Kasi definitely, yung parents mo mag-worry. O, nagkasakit si Ivy, anong lupa ang ibibenta natin? Or kanino tayo mangungutang? No? So, if that were to happen, pwede mong sabihin sa parents mo na, okay lang, may sarili akong pera, hindi nyo kailangan mag-worry. No, yan. So, you have 500,000. Ano pa? Daily hospital income. So, from the term itself, income, pag na-confine ka sa hospital, may 1,000 pesos per day ka. So, kung 10 days ka na hospital, may 10,000 ka. Kung 20 days ka na hospital, may 20,000 ka. In short, only ito. Yan. So, sa 100 pesos mo, ito yung benefit number 1 under protection. May benefit number 2 ka under investment. At age 60, ang pera mo is 7.2 million. At age 65, ang pera mo is 11.6 million. Ito yung pera na pwede mong gamitin pag nag-retire ka. Gusto mo pa rin mag-travel, why not? Travel ka every year, withdraw ka from the investment. Or pag nag-retire ka, ay, hindi pwedeng wala akong gawin, magtatayo ako ng negosyo. E di withdraw ka dito for the business. Or gusto ko bumili ng bahay, o di withdraw ka dito. No? So, marami kang pwedeng gawin, 'di ba? Pag may pera ka, no? So, eto sa halagang 100 pesos, eto na yung benefits mo lahat. So, Ivy, sa tingin mo, makakatulong ba to yung ganitong program sa iyo at sa family mo? In what way siya makakatulong? Sobrang tulong at malaking bagay po yung program natin.
Kasi po, in case na kailangan mo, sabi nga po ng mga matatanda, kapag may sinuksok, may madudukot. So, definitely, kapag may ininvest ka or may nag-ipon ka, so sa time na pangangailangan mo, may paghuhugutan ka. At nandyan si ProLife. O, di ba? No? So, ikaw ba personally, nagandahan ka? Opo, ma'am. No? Sa tingin mo, pag kinuwento mo to sa tita mo, sa cousins mo, no, sa friends ng parents mo, sa tingin mo magugustuhan din nila to? Ayan. So, Ivy, naghang. Opo. Unstable daw yung internet ko. Okay, thank you. So, ngayon naman, kanina, yun yung isi-share mo. Ito naman, career path. So, pag sineryoso mo si Pru, may career path ba ako dyan? Meron. Pagpasok mo, financial advisor ka. Ang goal mo from financial advisor, ma-promote ka to assistant unit manager. Tapos, going up na. Yan. Yan yung ladder. No? So, anong difference nito sa corporate? Anyway, pag nag-work ka, may experience mo yon. Kunyari, nagtrabaho ka na, sobrang sipag mo. Lahat ng report mo, tama, nasasubmit mo siya on time. No? So, ibig sabihin, alam mo na pwede ka na talagang i-promote kasi magaling ka. Ang problema, pag pin-promote ka, ibig sabihin nun, papalitan mo yung boss mo. So, ipopromote ka ba? Hindi. Po-promote po. 'Di ba? So, kasi kung may nakaupo pa doon sa pagpopromotan sa'yo, hindi ka ipopromote. Ipopromote ka nila pag napakante yung posisyon. Kunyari staff ka, ipopromote ka nila to supervisor. Magiging supervisor ka lang if magiging vacant yung supervisor position. Kasi hindi naman pwede dalawa kayo supervisor. Ang budget ng position, isang supervisor lang. So, anong gagawin mo para ma-promote ka? No, ipagdadasal mo ba na sana yung current na supervisor ma-terminate, magkasakit, tawagin siya ni Lord. 'Di ba? Ang sama naman noon. Pero yun kasi ang reality. Pag nasa corporate ka, hangga't may nakaupo, hindi ka mapopromote. No, ano yung difference dito, Ivy? Ang difference dito, kami, gusto namin na i-promote mo yung sarili mo. Kasi dito, lahat may box. Hindi kailangan mawala ng nasa taas. Ang gagawin mo lang, okay, nasa number 1 ako. Paano ko pupunta ng number 2? May parameters ka na i-hit. O mag-promote, mag-recruit ka lang ng isa. Kaya si Aileen, 'di ba? In-invite ka ni Aileen para Opo. pag sa training, ma-promote agad siya to assistant unit manager. O, pag na-promote si Aileen, may management override siya sa'yo. So, pag nandito na si Aileen, ang goal niya, umakyat siya sa junior unit manager. So, maihihit ulit siyang parameter. Pag na-hit niya, mapopromote siya. So, in short, ang promotion dito, sariling sikap. No, hindi mo kailangan ipagdasal na may mangyari sa kanya o hindi mo kailangan maging sip-sip sa boss mo para i-promote ka. No, dito, effort-based ang promotion, which is better kasi hindi siya subjective, 'di ba? Objective siya, no? Yan. So, sino naman si PruLife? Familiar ka ba kay PruLife? Hindi po gaano, ma'am. Actually. So, ipaalala ko sa iyo si PruLife. Okay. Ivy, para masabi mo na ang isang kumpanya ay very stable, ilang years na dapat siya nag-ooperate? Para masabi mong stable siya, how many years? Around 20 years? Na 20 ma'am? years. No, at least 20 years, stable ka na. Alam mo ba na si PruLife or Prudential, 175 years na siya in operation? So, masasabi mo bang stable siya? Stable na po, ma'am. Diba? Very stable. Yan. Tapos, ang operations niya worldwide. Meron siya sa UK, Europe, Asia, and US. No, worldwide siya. And very proud kami
na last year, 2023, si PruLife ang #1 insurance company in terms of new clients, in terms of may pinakamaraming na-insure na Filipinos. So, ibig sabihin, ang financial advisor sa PruLife, masisipag kasi ang dami naming na-insure na Filipinos. Yan. So, bakit ngayon ang best time na maging financial advisor? #1, because of the hybrid setup. Nung time ko, lahat ng training, lahat ng client meeting, face-to-face yan. Ngayon, nasa Zoom tayo. No, it's because of the hybrid setup. Training, meeting, Zoom yan. No? Pwede siyang Zoom, pwede siyang face-to-face, hybrid siya. Second, because of the current situation. No? With COVID, ang tao ngayon, naghahanap ng insurance. They want to insure themselves kasi nakita nila, ay, totoo palang may nagkakasakit. Totoo palang may namamatay, no? So, hindi na chismis ang illness and death, no? Totoong buhay na siya. Kaya actually, nung COVID time, mas in demand kami. Kasi lahat ng tao gusto na kumuha ng policy. Yan. So, may challenges ba pag nag-financial advisor ka? Yes. No, may challenges siya. Same lang din, 'di ba? Pag nag-aaral ka, may challenge. Yes. Pag nagtrabaho ka, may challenge. So, as a financial advisor, ano yung challenge? Introvert and afraid of rejection. Introvert ka ba, Ivy? Hindi po, gaano. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan. No? So, introvert and afraid of rejection. So, kung hindi ka introvert, advantage siya sa'yo. But just to let you know, marami sa team ang introvert. Yung nahihiya ko mausap ng tao, but they're doing very well. Yan. #2, no market. So, 'di ba, sabi ko kanina, may teammate kami na fresh grad. No, but he's doing very well. Kasi meron kaming weekly trainings. So, ituturo namin sa'yo saan ka kukuha ng clients. #3, no sales background. So, same din sa pinakita ko sa'yo kanina, different profile ng teammates and wala doon may sales background. So, eto, hindi siya kailangan. Last is no budget for fees. Yung fees natin, kailangan lang siya kasi magiging financial advisor, negosyo siya. So, di ba, pag negosyo, may puhunan talaga. So, ang puhunan mo dito, lisensya mo. Like ako, ang puhunan ko dito, lisensya ko lang naman nung nag-part-time ako eh. So, nung nag-part-time ako, I was earning 60,000, 65,000 in 1 month. Ang puhunan ko lang 5,000. Yung 5,000 na yon, valid na yon for 3 years. Sulit ba yung 5,000 ko? Sulit po. Diba? 3 years. Tapos ang kikitain mo, ang kinikita ko, 65,000. Sulit na sulit. Yan. So, next naman, para mangyari yung priorities mo, tsaka yung income, no? Ano yung kailangan namin from you? 2 things lang. First is everyday, mag-allot ka lang at least 2 hours doing proactivity. So ano yon? Attend ka ng training, mag-message ka ng friends, or magpa-coaching ka. #2, twice a month, a-attend tayo ng unit and branch meeting sa Makati. Half day lang siya. So since taga Bulacan ka, pwede kayong magsabay. Ikaw, si Nicole, si Eileen, and I think meron pa dyan na in-invite si Eileen. So, pwede kayong sumabay papuntang Makati, twice a month lang siya. No? So, eto ba, Ivy, okay ba sa'yo yung dalawang to? Opo, ma'am. Okay, so very simple. Yes, okay, good. So, eto naman ay masaya to. Gusto ko siyang ipakita sa'yo. Ito yung mga videos ng travel. Naglalag po yung video. Naglalag. Opo. Share computer. Hindi pala naka-share computer sound. Okay, one more time. Maiksi lang naman siya. Seconds lang.
You know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call them into freeze. When these people talk too much, put the shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep. Ayo, clear? Opo po. Okay, ito naman next. Kami ko po. Oh, etong nasa left, this is in Switzerland, yung nasa right, Iceland. At magkasunod yan, September, October. So medyo pagoda tayo. Pag nag-travel ka sa mga lugar na to, 25-30 hours travel time. Grabe, no? Pero sulit naman pagdating mo doon. Yan. So gusto mo rin ba mag-travel sa ganitong lugar sa Europe? Yes, ma'am. Ayan. O, mag-part-time ka na. Tapos tulungan ka namin. This year, ang travel namin is Australia. Tapos ang Europe namin, Spain. O, di ba, bongga? Yan. So, kaya-kaya pa yung habulin kasi wala pa naman tayo. So, ano yung mga requirements natin? No? The usual lang, pag nag-a-apply tayo ng work, government-issued ID, proof of SSS or TIN, Telegram, licensing fee. So, may government IDs ka na ba? Ano yung kulang mo sa government IDs? Wala pa po. Ang mga IDs ko pa lang po is mga passport. Wala pa po akong SSS. Pero PhilHealth po nag-apply na po ako, student. Ayan, Bali- sige. So for sure, si Eileen, pinaprocess niya to, i-help ka ni Eileen, no, para kumuha ng SSS or TIN. Tapos may Telegram account ka naman na. So ang next natin is papapiliin kita yung exam na prefer mo. So si single license is 1,010. Yan, single license siya. So ano yung license na to? Ito yung pinakita ko sa'yo kanina, yung 100 pesos a day, yung merong protection, may health benefit plus investment. So, ito yung single license na 1,010. Ito yung una nating babayaran, no? Para ma-schedule ka namin sa exam. Tapos, ito naman yung mga training fee natin para ma-code ka as financial advisor. So, ang total niya is 4,640. Now, dito sa kabila is dual. So, meron kang yung isang license mo dito, yung pangalawa, ito yung traditional. Yung traditional na life insurance lang siya. So dahil 2 license, 2020, tapos yan. Ang total na training fee natin is 7,180. Etong total ID, hindi mo siya kailangan bayaran ng isang bagsakan. Pwede siya depende siya kung saang part ka na ng training. So kunyari, basta ang priority natin is yung IC exam. Yan. So alam ko ito, malapit na rin magbayad si Eileen, no? Iniipon lang niya. Para ang gawin natin, sabay na kayo mag-exam. Para sabay na kayo luluwas. Yan. So ito kasi mabilis maubos yung slot, no? Para sabay kayo mag-exam o di magkita din tayo in person. Yan. So sa ngayon, ang tanong ko sa'yo, kamusta yung orientation? Ano yung nagustuhan mo? Ano yung nagustuhan mo sa narinig mo today? Ano po, ma'am, yung nauna po yung pinakita niyo po na yung fresh grad, Yes. ano siya, ang tawag doon? Nakaka-encourage po. Mm. Imagine 1 week, ganun po yung kinikita, basta po sipagan. Talaga Mm-mm. pong mapapago ka na talaga. Yes. Opo, ma'am. Siyempre po, Okay. iba po talaga pag naghahanap tayo ng work, in reality po talaga, nagde-depend tayo sa una po nating inaalam kung magkano po ba, ganyan. Mm. Kung ano po talaga yung work environment. Tapos kung i-rate ko naman po as a financial advisor, I would rate po as 10. Kasi po, sa workplace and sa environment po na pinakita nyo,
parang isang team po talaga kayo na walang hilahan pababa para ma-promote ka. Kailangan po Yes. tulungan para tsaka sariling sikap na umangat ka din. Tulungan mo yung sarili. Ganun po. Ang galing mo naman mag-isip, no? Parang hindi ka fresh grad. Mature. Ang galing, ang galing. So parang ganyan din si Eileen eh. So no wonder, kaya kayo friends. Friends think alike. Ayan. So thank you, Ivy. So don't worry, no? Once andito na kayo, ipapakilala ko kayo kay Lawrence tsaka kay Kirsten kasi both of them are fresh grad. Yan. So ang next step natin, gagawa lang tayo ng PLUK email, no? So ito yung ano niya, ito yung steps paano mo siya gagawin. Pwede mo siyang i-screenshot tapos after ng usap natin, pwede mo siyang gawin. So, ano lang, eto, feeling ko kayang-kaya mo na yun eh. Okay. So, paano mo siya gagawin? Ang email na gagawin mo, PLUK is ProLife UK. Full Opo. name at gmail.com. Tapos, yung password, eto muna yung gagamitin mo, pro@1234556. Generic muna siya para if may kailangan tayo na documents, no, from your email, ma-access namin para mabilis yung ma-code tayo as financial advisor. Once coded ka na, pwede mo nang palitan yung password mo. Tapos, yan, ito lang yung susundan natin, no? Kanino mo isa-send yung email, ano yung laman ng email. Kaya mo ba siyang i-screenshot, Ivy, para may copy ka? Opo, ma'am. Na-screenshot ko na po. Okay, perfect. So far ba, meron ka bang question and clarification before we end? Wala naman na po. Pero ma'am, may isa lang po ang concern about po sa examination. Sa, Okay, sa Makati po siya, di ba po? yes, tama. Ano po bang karaniwang, nagbibigay po ba kayo ng clue or ano pong karaniwan na lumalabas sa exam? Like, ganun po. Ano siya, ABCD? Multiple choice po. Multiple choice. So, ibibigay namin sa'yo yung reviewer. Once, So, yes, kung ano yung nakalagay sa reviewer, yun din yung lalabas sa exam. Kaya mag-review ka lang. Pag nag-review ka, papasa ka. usually po, mga items po ma'am yung examination kapag single and dual. Alam ko ang exam parang nasa 30 or 50 items siya. Per exam. Per exam. Yun. Tapos, sasamahan namin kayo sa exam. Huwag kayo mag-alala. So, better if sabay kayo mag-exam ni Eileen para, no, pag sinamahan namin kayo, at least mas madali na lang siya. Opo. Yan. Sige, ano pang question? Wala naman na po, ma'am. Wala Clear na. Okay, good. So, ang next step natin, Ivy, after nito, pwede ka nang gumawa ng email. Tapos, mag-usap kayo ni Ivy for the IC exam kung kailan para isasabay kayo ni Nicole. So, ang payment lang natin doon for single license is 1,010, for dual license is 2,020. Bali po pa ma'am, in terms, halimbawa po ang ito kukuhanin ko po is dual. Parang same lang po ba yung exam na yon ng single and dual? Bali magkaiba lang po yung payment? Magkaibang exam. So, ang i-reviewin mo, dalawang exam. Exam for the BUL, yung insurance investment, saka exam for traditional. 2 exam ang i-review mo. Pero pwede po halimbawa po next month po or kaya po this next month po i-schedule niyo po kami for single and then halimbawa po next month naman po ulit yung kukuha po kami ng dual. Pwede naman po yung ganun. Pwede. Yes. Yes. Opo. So, kung prefer nyo na single, pwede naman single. Tapos, yung second license, to follow na lang siya. Okay. Yan. Maganda, sabihan mo na yung parents mo. Sabihan mo na yung parents mo na magpa-financial advisor ako. I-refer nyo ako sa
ano nyo, sa mga amiga nyo, kaibigan nyo, tulungan natin silang mag-ipon, ganun. Tapos, sasamahan ka namin sa meeting. Sige po, ma'am. Yan. Yay! So, mag-picture na tayo, Ivy. Para sa attendance natin tonight. Sige. Okay, screenshot ko lang. Okay, 1, 2. Okay. Tapos, after nito, magsisend ako sa iyo ng Google link for your attendance tonight. I-click mo lang siya, sagutan mo for your attendance tonight. Right po, ma'am. Okay. Oy, Ivy, baka next week, baka magbulakan ako. Kita tayo. Kasi Sige gusto po. ko rin ma-meet in person si Ivy eh. Sabi ko, punta ako dyan, mag-Starbucks. Sa Robinsons daw, may Starbucks. Opo, ma'am. Meron po doon. Yan. Sabi ko kasi manilibre ako ng Starbucks. So, ikaw, Ivy, pwede ka na rin mag-invite ng friends mo na maging financial advisor para kung sasabay kayo mag-training o like Eileen, mapopromote ka rin to assistant unit manager. Ang maganda kasi noon, ang nakalagay sa calling card, hindi financial advisor. Assistant unit manager na, o diba, bongga. Sige po, ma'am. Oo, pwede mong isama pag nagbulakan tayo. Dadayo ako dyan. Oo, from ano ako San Mateo, Rizal. Layo-layo rin po pala kayo. Yes, requirement talaga dito malayo. Di ba? Si Nicole, taga dyan din. No, so, yun naman, ang advantage kasi hybrid. So, like ako, nagmamakati ako twice a week. The rest of the week, nandito lang ako sa bahay. No, so, yun yung advantage ngayon, hybrid siya. Opo. Nagulat nga rin po ako nung sinabi po ni Ma'am Nicole na taga Paumbong po pala siya. Kasi po, sabi niya po, taga San Isidro Dos nga po. Eh, yun sa buong Paumbong po, yun po yung may pinakamalaking barangay, San Isidro Dos po. Oo. Di ba? Actually, yung Bulacan, siguro mga 8 na sila sa Bulacan. Naka-team namin. Ang dami niya sa Bulacan. Ang dami na rin. Oo. So, pag umattend kayo ng unit and branch meeting, edi marami na kayong magkakasama na babiyahe. Diba? Mas masaya yun. Mag-i-invite na rin po ako ng mga friends ko. Oo, mag-invite ka na para goal natin, ma-promote ka. Para pag nagbigay ka ng calling card, uy, assistant unit manager, o diba? No, so, All assistant unit manager po. Bago lang po ba siya? Sino? Paul po. Si Nicole, siya yung recruitment associate. Hindi siya financial advisor, recruitment associate. Hired talaga siya to do recruitment for me and for the team. Yung po Yun. pala siya. Yes. So, ayan. So, I'll see you soon, Ivy. Tapos, I'll wait for your PLUK email tonight. Apo, ma'am. Okay. Thank you, Ivy. I'll see you soon. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Okay. Hi, team. So, medyo minadali ko na. Kasi nahihilo na ako. May niluluto si Nolan. Ang lakas ng amoy, nahihilo na ako. So, dapat, di ba, nag-share screen ako ng instructions how to make PLUK email. Dapat, bago natin sila pakawalan, paggawin na natin sila nun. So, kaya ko naman, kaso nagmamadali akong tapusin kasi nahihilo na ako. No, yon. And then, paggawa nila ng PLUK email, pwede mo na silang pabayarin ng IC exam. So, eto, hindi ko muna pinush magbayad ng IC exam kasi sabay sila ng recruiter niya si Eileen. So, graduating student sila. So, ayun lang. So, kung nakita nyo, paano ko siya ginawa, building rapport talaga. So, before ako nag-Zoom recording, nag-start ng slide, no? Before no, nakipagkwentuhan muna ako. So, tinanong ko muna sa kanya, taga saan siya, ano yung work niya,
sino nag-invite sa kanya, no? Bakit siya nag-yes sa orientation today? More of getting to know you question. Parang client meeting, di ba? Pag nagka-client meeting ka, sa rapport building, wala siyang slide, no? So, ganun yung ginagawa ko dito sa tabletop. No, building rapport muna ako para malaman ko ano yung push button niya, bakit niya gagawin si Pru. So, sa rapport building ko siya aalamin. So, I talk about Ford family, occupation, recreation, and dreams. Hahanapin ko yung reason bakit niya gagawin si Pru before ako mag-start ng share screen para alam ko na. Yun lang. Thank you.